Ay, maayong hapon mga par, magandang hapon sa lahat. So today, magpapark ulit kami ni Inday mga par. Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Dahil maganda mag-park na yun. Walking lang. Dito ulit kami sa Lagusan. The Jumanji. Ay, no? Walk din tayo mga par para ano, ma-exercise din tayo. Oh, ay no. Ay. Excuse me, because Ano ba yan? Ito green ito eh, maganda rito eh. May daan din pala dun. Ayan. Parang wala na naglalaro sa playground nila dahil ano na, 8:30 na eh, gabi na eh. Yun nga parang nakausap ko pala kanina si Parotep, no? Na yun nga, nabanggit naman din niya sa vlog niya mga par, no? Yung channel ni Otep, nilalagay ko yung channel niya rito. Na yun nga, hindi na sila ma-extend mga par. And yun, hanggang August na lang sila. And yun nga, yung employer nila na nung nag-hired sa kanila dito, ayun nga, hindi na nga sila ma-extend. Kaya yun, nalulungkot si Parotip mga par, no? At iniisip niya nga kung ano mga plano niya pag umuwi siya sa Pilipinas. At ayun, may mga in-applyan naman siya, no? Baka sakali lang na makuha niya mga par. Pero yung time kasi niya medyo maiksi na kasi mga par, no? At diba, tignan natin, no, kung anong magagawa pa. Malay mo makuha ni Parotip, no? Sana. Siyempre nagdadasal tayo na makuha rin ni Parotip kasi gusto din talaga niya magstay mga par. And yun, sinabi ko nga rin sa kanya na wala ka namang wala ka namang masyadong iniisip kasi talagang solo ka lang naman, binata, no? And yun, sabi ko nga sa kanya, katulad namin na family kami. And then yun, yung pagpunta niya rito mga par, talagang halos walang ginastos dahil sagot ng employer. And then pag uwi rin niya, sagot din ng employer yung pamasahe, di ba? And then kung iisipin mo mga par, panalo pa rin si Parotip, no? Dahil nakakuha siya ng 2 taon na Canadian experience. And nakapasok siya ng Canada, nakapagtrabaho nang wala masyadong ginastos, no? So kung ikukumpara mo siya sa amin na nag-student visa, talagang napakalaki yung kailangan ng pera mga bar bago makapasok ng Canada. And ang isa pa, kami family, no? So sakaling uwi kami mga par, pati pamasahe sagot namin, no? Kaya yung iba't iba talaga tayo ng sitwasyon dito sa Canada, no? Iba't iba din ang struggle kapag laro-laro dito sa playground. So wala nang mga bata, di katulad pagka maaga pa mga par, marami talaga nag-ano rito, lalo dito sa may
splash pad na to. Ganda rin ng malapit na ano man tawag dito, condo, apartment, no? Pati doon mga par, meron din, no? Oh. Yeah. Maana natin si Inday rito. Kasi ano mga par, importante sa bata talaga na makapaglaro sa playground, no? Kaya pag nag-iaya si Inday talagang inaano ko. Oh wow. Sige! No, just... Why you're scared? You're going this way because I'm scared. Mas mahirapan ka dyan eh. Mas mahirapan ka dyan, just stand up and then grab the ano. But it's too high. No, just grab. Grab like this. Then slide. Grab like this and also your feet like this. Yeah. Like when I'm sitting down like this. Yeah. Yan, sabi ko naman sa kanya mga partner na mag-try siyang magkonsulta sa mga immigration consultant or immigration lawyer para mapayuhan talaga siya mga kung anong mga options niya or kung ano mga dapat niyang gawin or kung sakaling umuwi man siya, ano mga diskarte na dapat niyang gawin para makabalik siya rito, no? Yun yung ano mga par, yun yung dapat niyang malaman para, di ba? Kung sakaling uuwi man siya, alam niya kung anong gagawin niya. So hindi yung uuwi ka na parang, di ba? Hindi mo pa alam kung anong discarding gagawin mo kasi gustong-gusto niya talagang mag-stay or bumalik rito mga par, no? And sabi ko sa kanya, bata pa naman siya, no? Marami pa siyang opportunity na darating, no? Yan gaya na sabi ko, walang talo doon kay paring Otip dahil nakapunta siya ng Canada, bata pa yung edad niya, no? Nakapunta siya ng Canada na 25, no? Pagkakalam ko 25 siya. And then wala siyang ginastos. Halos wala siyang ginastos, no? At nakaipon pa siya rito, nakakuha siya ng experience, no? So kung titignan mo, panalo pa rin talaga, no? So malaki ang chance na makakabalik siya. No, ang kailangan lang gawin pagka talagang ano na kailangan nang umuwi muna. And then doon maghanap ng paraan para makabalik dito sa Canada mga par. Pinagkaiba lang talaga sa amin, no, katulad namin mga naka-student pathway, naka-student visa mga par, na may kasamang pamilya, no. Talagang gumastos ng malaki bago makapasok rito sa Canada. No, kasi ito yung nakita naming pathway para yun, kapasok kami buong pamilya mga par. Yeah. Pero ano hindi namin tinitingnan yung nagastos or yung effort namin papunta rito. Ang tinitingnan namin mga par kung ano yung nakuha namin experience dito, kung ano yung mga natutunan namin dito mga par, no, dito sa Canada. Yun yung mga dapat mong ipagpasalamat mga par, no, yung experience na nandito ka. Yung gastos mga par, ano na yun, baliwalain mo na yun, no? Dahil, di ba, nakapag-aral ka naman dito, no? Tulad ni Mrs. nakapag-aral naman siya rito. Karoon siya na experience na mag-aral dito sa Canada. Karoon siya ng diploma rito, no? Yun yung kapalit doon sa ginastos mo, no? And then yun nga, nakasama kami buong pamilya, magkakasama kami. At nagkaroon nga rin ako ng trabaho. Naka-experience din ako ng magtrabaho dito, kaya diba? Kung dumating man din ang time na kami din ay uuwi na rin, no, at hindi na rin talagang ma-extend or wala nang paraan mga par, gaya nga ng sabi ko rin noon na talagang ano kami, uuwi kami. At yun, malulungkot kami, oo, syempre, sino ba namang hindi malulungkot, no? Pero kailangan mo kasing tanggapin na ayun na, no? Ang ano mo lang doon mga par na ginawa mong lahat, tinry mo ang lahat pero talagang wala no? Hindi umubra. So ganun na lang talaga, no? Ganun ang mangyayari, no? Kailangan mong umuwi, no? At yun nga, siguro doon yung ano natin sa Pilipinas siguro. Previous vlog natin na parang ano daw, nakakayang umuwi
dahil alam na ng mga kapitbahay natin doon na nandito na tayo sa Canada. At malamang tayo lang yung pag-uusapan pag umuwi tayo, no? Ako kung yun yung mindset niya, no? Pero kami ano wala kaming pakialam kung anong sasabihin nung ibang tao sa amin, no? Kung bakit kami umuwi, no? Kung bakit hindi kami nag-success dito sa Canada. No, ang ano lang naman namin talaga is yun nga, ginawa namin ang lahat dito, no? Nag-try kami na pumunta rito, ginawa namin ang lahat ng paraan para makapag-stay. But hindi pumabor sa amin yung panahon, no? And kung ano man ang sabihin nila, kung sakaling kami ay uuwi, ano nila yun, no? Sa kanila yun, nasa sa kanila yun, no? Ang importante lang naman yung pamilya mo, no? Para sa akin, hindi mo na dapat iniintindi yung sinasabi ng ibang tao, no? Pamilya mo, dahil kung sakaling ano man ang mangyari sa inyo, no? Ibang tutulong sa iyo, kundi ang pamilya mo, mga par. Yung ibang tao na yan, ano lang yan sila, hanggang sabi lang yan, no? At yun nga, nakakaano lang dahil marami talaga yung parang nag-aabang kung kailan ka babagsak, kung kailan ka mag-failure, mga par, no? Yun yung katotohanan, no? Yun yung reality sa buhay. Kung hindi ka nag-success dito, mga par, parang natutuwa pa yung ibang tao, no? Pero marami pa rin po ang mga kababayan natin na katulad ng nandito sa Canada na mababait, no? At talagang ano ka, susuportahan ka, no? Kagaya na lang nakilala ko rin, mga par, sa Harina, no? Shoutout po sa inyo, kay Kuya Ruben and Ate Ani, no? Sana tama yung pangalan, no, na ano ko, no, na nabanggit ko, no? Shoutout kay Kuya Ruben and Ate Ani, no, na na-meet namin doon sa Harina nung bumili kami ng pandesal. Napakaganda ng sinabi, mga par, no? Na yun nga, kaya nyo yan, magbabago rin yan yung mga rules, no? Hintayin nyo lang, kapit lang, no? Yun yung talagang masarap pakinggan, no? Napakasarap sa pakiramdam na may mga kababayan kang magsasabi sa iyo ng gano'n, no? Kaya, di ba? Yun yung salita na dapat mong marinig sa iyong kababayan, no? Hindi yung puro mga negative comments, no? Although hindi natin sila makokontrol, hindi natin maano kung anong sasabihin nila, pero di ba, sa mga kababayan na tulad nila Kuya Ruben na Ate Ani, mga par, no? Napaka sarap sa pakiramdam talaga, no? Kaya ayun, shoutout po sa inyo Kuya Ruben na Ate Ani. Yun, ano lang par, kapit lang, no? Kung sakaling kung ano man ang mangyari sa iyo, sa status mo, kung sakaling hindi na ma-extend at kailangan mong umuwi, no? Ganoon talaga, mga par, no? Kailangan mo nang umuwi, no? And yun nga, sabi ko nga sa kanya na importante meron ka nang makakilala rito, and pwede nang di ba, pagka may ano, mga par, pagka may hiring or opening na alam namin kung nandito pa kami or yung iba namin kasama, kasi yung iba mga PR na rin dito, mga par, pwede namin ibato kay paring Otip, no? At nag-apply siya, no? Importante nagkaroon siya ng community rin dito sa Canada, no? And ayun, sabi ko kay paring Otip, huwag siya mag-alala dahil hindi siya nag-iisa, dahil ako rin, mga par, hanggang July na lang din yung aking permit. So kailangan ko rin mag-extend ng aking tourist visa, no? Kasi kaming lahat, mga par, ay hanggang July na lang. So, di ba? Kung hindi rin ako mabibigyan ng aking extension as tourist visa, no, kailangan ko ring lumabas at umuwi ng Pilipinas, mga par, no? Kailangan ko ring umuwi ng Pilipinas, mga par. So, nahanda ko na rin ang aking sarili, no, kung sakali, kasi yun nga, hindi naman natin hawak yung desisyon ng Canada, mga par, no? So, hindi natin alam kung anong magiging desisyon nila sa application natin. So, yun lang, mga par, no? At doon kay paring Otip, tiwala lang, par, no? At kung ibibigay sa atin yan, no? So, maraming salamat, no? Kung gusto nyong i-subscribe or i-follow yung channel ni Otip, no, ilalagay ko dito, mga par. Diyan siya nagkikwento siya ng mga buhay din
niya dito sa Canada mga par. No? So maraming salamat sa inyo. And sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat. Sa mga nagla-like, nagko-comments po sa ating mga vlogs, maraming salamat po. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlogs mga par. To God be all the glory, and we'll see you on my next one. Bye!